Okay, sa punto pong ito, makakapanayan po natin sa linya ng telepono si Albay Governor Joey Salceda. Gov, magandang umaga po. Yeah, good morning. Yes, sir. Marami-rami na po tayo mga residente dyan sa Albay na nasa evacuation centers. Yes, kamusta na po sila? Aabot yun ng 10,000 today. 10,017? 10,000 individuals po o families? Family. Family. Okay. Kamusta na po sila? Ibig sabihin, these are families na inalis namin doon sa danger zone. Opo. And most of them would be in the evacuation centers. But generally, kasi evacuation centers, ang inaano lang nila usually dyan yung nanay at saka yung mga anak. Mm-hmm. Okay. So, sir, yung sa mga evacuation centers po, yung kamusta naman po yung mga basic needs nila? Ito po ba'y na ibibigay ng lokal na pamahalaan? Well, yung national government is very responsive. Nag-release kagad sa akin ng 10,000 starter kits. Sinagot po nila yung 17 days ng rice, 5 kilos of rice per day per family. Opo. Tapos, nagbigay din po sila ng, I think we're waiting for the hygiene kit. At least mga 10,000. So, ulam lang. Kasi ang sa ngayon po, nagbibigay po ng bigas, araw-araw, 5 kilo, ay ang provincial government of Albay. Tapos, kaya po nagkaroon tayo ng declaration of state of calamity para ma-free up yung resources po ng mga towns and cities, pati na po ng barangay. Kasi amin ang bigas, water, at saka health and sanitation. Sa munisipyo naman po ang ulam at yung incidentals po sa barangay. Yan po ang parang division of labor. Alam mo, Gov, alam namin yung pagod nyo ngayon. Ang dami yung trabaho. Ito na nga nag-aaburuto itong Mayon Volcano at sinabayan pa ng Bagyong Mario. Ngayon po, ito pong mga evacuees, yung iba po dito, mga kabataan, yung iba naman po, mga senior citizens. Paano naman po yung health assistance para po sa kanila? There's a health station in every camp. Parang may hospital sa bawat camp po. May tanong po siya. May tatlo pong well-trained and well-experienced emergency medical technicians. They are nurses. And there's a rotating doctor po. Tapos, mayroon po kami referral hospitals. And then there is triangulate communication system para po nakaka-respond kami to any medical situation. Opo. Sir, nagpatupad po kayo ng pagbabawal ng pagpunta sa mga permanent danger zone, ano? Nagpatupad din po ng ang PNP at AFP dito ng 24 hours na monitoring sa mga lugar na yan? Ay, opo, sila po may checkpoint, choke point po ang militar. So, hindi ka bawal ka pumasok. At para po naman, kung mayroon pa doon ng bahay, karamihan po ng bahay nasa likod ng Mayon, wala po doon sa binubugahan. Kasi ang Mayon, imagine a volcano, very conical, divided into 4 quadrants. Ang 1 quadrant is going to Legazpi City, Daraga, and Kamalig, and Ginubatan. That is the one that is virtually zero po dyan. Wala pong tao dyan. Doon po sa likod, tabako, ligaw, malilipot, na hindi naman po binubugan. Pero ngayon, pinatupad po namin yung 6-kilometer permanent danger zone, exclusion, permanent no human activity, even farming. Kasi nga po, ang projection ng Pag-asa is volcanic eruption. Mas malala kaysa 2009 at baka magkaroon ng sunod-sunod na explosion. Kasi 5 taon na siya hindi bumubuga, hindi katulad ng 2009 na 3 years. Ito po, maabot ng 5 years o yung 2006, pero sunod-sunod naman yung 2000-2001. So, ang klinik niya mga 2001. So, it's a hazard of eruption imminent within weeks. So, it's not months, it's weeks. So, it can happen within weeks, meaning it can happen within 1 week. So, inilikas po namin lahat ang mga nasa loob po ng 6 kilometer at 6 to 8 extended high-risk zone. So, komportable po ako na wala na pong tao doon. Opo. So, Governor, mga ilang araw na rin po na patuloy po yung coordination. Panlima na po ngayon sa Ginubatan. Ang Ginubatan kasi Lunes pa lang, nag-evacuate na sila. Opo. So this will be our 4th day of release of 5 kilos of rice for every
nagko-cooperate po sa amin po, sa local government, sa evacuation. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Good luck, sir. Alam namin na talaga mabigat ang trabaho niyo ngayong araw na ito. Mananawagan pa rin ako na kung pwede, bisitahin niyo po yung mga 22 camps namin. Kahit wala kayong dala, basta masabi lang na tama ginagawa nila. Opo. Yung sakripisyo nila ay para nakakabuti, hindi lang sa kanila, kundi para pa rin sa bayan. Dahil po kuma-achieve ang zero casualty, aangat po ang kumpiyansa, hindi lang ng natin, kundi ng ibang bayan sa Pilipinas. So, isang dakilang pagkakaisa po ang aming pong inihiling sa buong Pilipinas para po ang aming pong Governor Joey Salceda, sana nga makamit nila muli yung zero casualty kahit na doble-doble ngayon ng problema. Ay ito nga nag-aalborot itong bulkang Mayon at sanabayan pa ng bagyo. So sa mga kababayan natin dyan, we encourage everyone to really help. Lalo na open na ngayon ang Albay sa pagtanggap ng mga tulong from different groups and organizations. Lalo na nga nagsabay itong pag-alboroto ng bulkan at pati itong pagpasok ni Bagyong Mario. Ayan, again, nakakuha po tayo ng updates sa Albay tungkol nga sa pag-alboroto ng Mayon Bulkan at alam naman natin na malubha din pong natamaan o kumbaga andun din po yung Bagyong Mario sa may Kabikulan.